Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. 10 minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay matatagpuan sa 1 Korinto, Kapitulo 11, talatang 30. Ito po ang sinasabi. Yan ang dahilan kung bakit mahihina at sakitin ang marami sa inyo at may ilan ngang namatay na. Ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ay magsigising ang mga tulog. Sa isinasagawa nating mga pagpupuri at pagsamba sa Panginoon, palaging pinaalala sa atin na pag-alawin natin ang ningas ng Espiritu Santo na gumagawa sa atin upang maitaguyod ang natin na hanggang sa kasagdalan ang ating mga paglilingkod sa Diyos. Subalit, sa likod ng lahat ng ito, mayroong ilang mga kapatid na nasumpungan pa rin mga natutulog sa kanilang pananampalataya. Sino ba ang kabilang sa mga natutulog na ito? Datapwat, ang mahihina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kanyang pag-aalinlangan. Ayon sa Roma 14:1. Ayon kay Apostol Pablo, sino niya itong mga tinutukoy niyang mga natutulog? Ang sabi niya, ang mga nangatutulog na ito ay yaong mga mahihina sa ang pananampalataya o sa ibang termino ay mga matitisurin. Bakit sila natitisod? Sapagkat hindi pa lubos ang pagsampalataya niya sa Panginoon at aral na kanyang tinanggap. Sa 1 Timoteo 5:1, datapwat ang nagpapakabuyo sa mga kalayawan bagamat buhay ay patay. Marami talagang nahihimbing dahil sa pagkahumali sa iba't ibang uri ng kalayawan. Ito ay malubhang sakit sa pananampalataya na maaaring ipanghina at kanyang ikamatay. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na mapagmahal, Ikaw ay napako sa krus dahil sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa walang katapusang pag-ibig na inialay mo sa amin. Aming itataas sa inyo ang aming mga kapatid na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Naway abutin mo sila at ibalik mo ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman at ito'y inyong pagalingin. Amin ding inilalapit ang aming mga kapatid na driver na naghahanap buhay sa lansangan. Sila'y ingatan mo at proteksyonan mo sa mga masasama. Amin ding itataas sa inyo ang aming mga kapatid na mangingisda na sila ay ingatan mo sa laot ng karagatan tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot nang sila'y nakaranas ng isang malakas na hangin o bagyo at ito'y iyong pinahinto. Aming itinataas ang aming mga kapatid na mga magsasaka na sila'y iyong ingatan sa kanyang pagsaka upang ang bawat tao ay magkaroon ng pagkain at ang bansa, Panginoon, ay hindi na mag-angkat ng mga pagkain sa ibang bansa. Amin ding inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho, lokal man o abroad. Naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu upang sila ay magkaroon ng hanap buhay. Salamat, Panginoon, sa mga katugunan
sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Paano naman natin makikilala yaong mga mahihina ang pananampalataya? Ayon sa pahayag 2:4, ngunit mayroon akong laban sa iyo, na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Nanlalamig ang pag-ibig nila sa Diyos. Akala nila'y masigla nilang tinutupad ang kalooban ng Diyos. Pero nakikita naman sa paglabag. Bakit sinabi ng Diyos na nanlalamig ang pag-ibig nila? Ito bunga ng kanilang pagkilos na sumisentro lamang sa pagbibigay daan sa kasiyahan at kapurihan ng tao. Nakakasiguro ba tayo na bukod tangi sa lahat ay iniibig natin ang Diyos kaysa tao? Baka iba na ang pinangangaralan natin. Ang mga tunay na lingkod ng Diyos ay nag-uukol sa pagsunod ng walang pasubali, tanging sa Kanya lamang. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa. O kung hindi ay paririyan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandilero sa kanyang kinalalagyan, maliban na magsisi ka. Pahayag 2:5. Kaya kung ayaw nating alisin ng Diyos ang liwanag na mayroon sa atin, dapat nating taglayin ang tunay at malinis na pananampalataya. Paano natin gagawin yon? Malinaw ang pahayag ng salita ng Diyos. Dapat nating pagsisihan ang ating mga pagsalangsang sa Kanya at talikuran ang ating maling pamamaraan na paglilingkod. Kaya naman, gumising tayo at huwag maging bulag-bulagan. Talagang mapagpahinuhod ang Diyos. Binibigyan niya ang bawat isa ng pag-asa na mabago buhay upang hindi masayang ang ating pagkakataon sa pagmamana ng buhay na walang hanggan. Ang may pagtitiis ka at nagbata ka dahil sa pangalan at hindi ka napagod, iyon ay makikita natin sa pahayag 2:3. Noong una, sila ay masigla, matiyaga at nagpapagal sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Taglay nila ang malinis at dalisay na layunin sa paglilingkod. Subalit, hindi sila nakapanatili sa ganitong kalagayan at sila ay naakit sa material na pakinabang at kalayawan. Gumising kayo ng ayon sa katuwiran at huwag mangagkasala, sapagkat may mga ibang walang pagkakilala sa Diyos. Sinasabi ko ito upang kayo'y kilusin sa kahihiyan. Ang payo sa atin ng Biblia ay gumising tayo sa katuwiran ng Diyos. Anong ibig sabihin yon? Hindi dapat tayo makitang nakahanay sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Magpuyat ka at pagtibayin mo ang mga bagay na natitira na malapit ng mamatay, sapagkat wala akong nasumpungang iyon mga gawa sakdal sa harapan ng aking Diyos. Ito po ay makikita natin sa pahayag 3:2. Kung gayon, paano tayo gigising sa katuwiran ng Diyos? Ang lingkod ng Diyos nagising ay yaong hindi nagpapaalipin sa kalayawan. Hindi nagpapadaig sa lahat ng alalahanin sa buhay na ito. At patuloy siyang sumusunod sa aral ng utos ng Diyos. Sa pahayag 22:12 at sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako,
Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa ginawa. Sa makatuwid, dapat ay maghanda na tayo na nalalapit na ang pagsalubong natin sa muli niyang pagbabalik. Handa tayo. Kapag tayo'y naabutan na tulog, nako, anong mangyayari sa atin? Baka maiwanan tayo ng Panginoon. Upang tayo ay maging karapat-dapat na magtamo ng buhay na walang hanggan, ay magsigising tayo mula sa pagkakatulog upang ihanda ang ating mga sarili at tanggapin ang ating gantimpala. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, tulad ng mga alagad mo, nagpapasalamat po kami sa iyong pagtitiwala at pagtawag sa amin para maglingkod sa iyo. Kahit hindi kami karapat-dapat, makakaasa po kayo na hindi po namin sasayangin ang magandang pagkakataon na ibinigay mo sa amin. Amen.